Bilay, at ito tama-tama yung mga utak talangka at anay ng lipunan, makinig kayo para magbago na kayo. Sana magbago na kayo. Ang init-init ng panahon, kung ano mga kumain kayo ng masarap na pagkain para hindi ho maging utak talangka ang mga dating ng iba dyan. Okay? Dahil dyan, ating pong makakaugnay. Ako, napaka-busy nito. Bilisan na natin. Communication Undersecretary, Attorney Claire Castro, ano po ay ating abalahin ngayong umaga. Yosek, magandang umaga po. Welcome po sa Mike Abby Live. Yes, good morning, Sir Mike. Ay, kamusta na po, ma'am? Kayo ba'y nakakapagpahinga pa? Grabe yung trabaho mo. Bibiro yan. Oo naman, nakakapagpahinga naman tayo. Di natin alam kung sila nakakapagpahinga pa. Ayaw nila magpahinga. Nakakita sila ng katapat. Ang galing mo, mama. Una-una, ang galing mo talaga. Bilib ako sa iyo. Araw-araw, nakikinig ako sa briefing mo at dyan sa Malacanang. Talagang direct to the point. Hulog ka ng langit para sa mga Pilipino, Yosek. Salamat, Sir Mike. Okay. Bago ang lahat, natuloy ba ang presidente kagabi? Nagbiyahe nga po papunta ng Vatican, di ba? Yes, opo, natuloy po sila kagabi. Okay. At ano po yun? Nakapagtalaga nga po ng tatlong caretakers po sa tauhan po ni E.S. Lucas Bersamin, SOJ Boying Rimulya at saka ni Secretary Estrella po. Walang kaduda-duda, kayang-kaya nila. Pero pwede mo malaman, hanggang ilang araw po ang Pangulo? Kailan po siya babalik? Sa ngayon po, hindi po pa ako binibigyan ng detalye, Sir Mike. So, hindi ko po pa siya anyway, okay lang. Ma-ibigay sa inyo po. Alam naman natin na biglaan ito dahil bigla rin nawala ang ating Santo Papa. So, biglaan din yung schedule. Hindi talaga schedule yan, biglang gano'n. So, okay lang po yan. Ang mahalaga ay nakarating ang Pangulo doon at siya yung kakatawan, hindi lang po bilang Pangulo, kung hindi sa lahat ng Katoliko na Pilipino sa abroad at dito sa atin dahil nga dito sa gagawing pakikiramay na ito. Di po ba, Yosek? Yes, opo. At pagdasal din po natin ang kaligtasan din po ng ating Pangulo at ni First Lady pabalik sa Pilipinas. Yes po, ma'am. At dahil dito, ito na po, Yosek, maliban sa Visayas region, alam nyo, marami na hong nagtatanong, ay ba't kami wala? Bakit dito wala? Sabi ko, relax lang kayo. Yung bigas na 20 pesos na per kilo. Kailan kaya mangyayari ito sa Luzon or sa buong bansa? Kasama siyempre ang Mindanao. Yosek. Sir Mike, kasi ganito, inaayos pa po may mga issue po about logistics. Kasi kaya po nauwan na yung Visayas, dahil una rin po na nagpahayag ng kanilang pakikipag-cooperate ang mga Visayas governors po. Kasi matatandaan po natin, yung 13 pesos po ay isa-subsidize ng local at ng national. Since umako naman po ng Visayas governors, ng local po sa Visayas areas, na sila po yung mag-shoulder nung kalahati po ng isa-subsidize na 13 pesos. So kaya po na mas napabilis po sa Visayas. And at the same time po, mas marami po kasi stocks doon Pati po yung mga stocks dito sa Mindoro na sa Visayas po pinapadala ay makakatulong po to. So unti-unti naman po ito. Yan naman din po ang pangarap ng ating Pangulo na mabigyan po talaga lahat. Nationwide po ito. So hintay-hintay lang po din tayo at gusto din po natin marinig kung ano rin po yung kaya din po itulong ng mga lokal na pamahalaan sa NCR, sa Luzon, and sa Mindanao po. So, madalit sabi, big challenge ito sa mga gobernador sa ibang lalawigan. Kung nagawa ng Visayas Region Governor, ay kaya din nila yan. Sana all, dahil maliwanag na tulong-tulong ito ng lokal na pamahalaan at ng national government, Yosek. Dahil nga, yung 13 pesos, medyo mabigat din yun dahil subsidy yun subsidized ng government. So, kailangan tulong-tulong talaga. Ano po? Opo. Kaya po, talagang binabalangkas po ngayon ang guidelines para po ma-distribute ito na maayos, lalo-lalo na doon po sa mga kababayan natin na kailangan ito. At dahil dyan, Yosek, hindi naman namin kayo pinag-aaway, pero talagang ito ay naging issue. Kahit ako, bago ka nag-briefing kahapon, nadinig ko na yung interview kay Sara Duterte, medyo talagang foul talagang hindi talaga, parang unprofessional ang dating, pasintabi na. Tama lang yung sagot mo na parang nagulat din marami dahil nga bakit naman sa halip na tulungan yung programa ng gobyerno dahil siya naman ay Vice President ay kinumpara pa niya na para daw pagkain ng hayop yung bigas. Di ba napaka-foul noon, lalo na doon sa mga farmers na nagsusunog ng kilay para umani at ibenta ang bigas nila, rice nila, tapos sasabihin mo panghayop, hindi pantao. So
Ewan ko kung bakit gano'n. Bakit pag umaabot sa ganyang usapan, Yosek, medyo nakakahiya at nakakainis na. Hindi kasi, ganito yan, Sir Mike, kung iisipin nyo, walang makikitang maganda ang mga Duterte, si VP, ang Vice Presidente, Mm. sa kasalukuyang administrasyon. Lahat ng negatibo, yan ang ipapakita niya sa tao, lalong-lalo na doon sa kanyang mga kaalyado. Para pag sinabi niya ito yung negatibo, kakalat yan at yun din ang gagawin ng ibang mga fake news peddlers. Okay? Walang makikitang maganda ang Vice Presidente sa Pangulo sa pamahalaan. Bakit? Nakikipag-cooperate ba siya? Mm. Sa mga ganitong klase na proyekto para sa bayan, tumulong ba siya? At ang taong itim lang ang nakikita sa paligid, hindi niya na naisin makakita ng liwanag. Yun na nga. Ito. Lalong-lalo na kung ang liwanag ay manggagaling sa taong binababa niya. At saka ang istorya nito, Yosek, pasintabi na. Balikan natin ang nakaraan. Ang gusto ito ay pangarap ng Pangulo na umabot sa 20 pesos, mangyayari na. Alam niyo, balikan natin yung State of the Nation address noong 2028 ni dating Pangulong Duterte. Anong sabi niya? Paaabutin niya ng 7 pesos. 2018? Meron. Sir Mike? Nasa SONA yan. 2018? 2018, SONA. Sinabi ni Duterte yan. 2018, 2018, State of the Nation address ni Duterte noon, sabi niya, paabutin niya ng 7 pesos. Yun ay pangako. Itong kay Pangulong Marcos, ay ano lang ito ang pangarap niya pero nagkatotoo. Bakit hindi yun nakikita ni Sara? Yung kailang pangako hindi natupad, pero itong gusto nang mangyari ng Pangulo, ay nangyari na. Minamasama pa. Ano ba yun? Bakit? Hindi ko talaga maintindihan yan, Yosek. Ito ang ating pag-aanalisa dyan, Sir Mike. Alam nila na napakataas talaga ng halaga ng palay, ng bigas sa farm gate. Hindi talaga kakayanin ng sobrang baba dahil magsasuffer po ang mga farmers natin. So yan talaga, kung tutusin yan yung tinitis, itinutukso, inuudyok, inuurot sa mga tao na hindi kakayanin ng Pangulo na magbigay ng 20 pesos kada kilo na bigas. Kaya lagi yan yung sa pangangampanya nila against the president. Pero since nakaya ngayon, hindi umubra yung kanilang panunudyo. Gagawa naman nila ngayon ng kwento na pangit, na hindi maganda yung bigas. Sir Mike, tandaan natin, bago ako pumunta sa 7 pesos na per kilo na bigas. Yes. Tandaan natin, hindi nakikinig, marahil, ang Vice Presidente sa news. Hindi niya nakikita kung anong dapat na, yung mga magagandang proyekto, di niya yan pinanunood. Bakit? Mali kasi siya sa kanyang pag-aanalisa nung sinabi niyang malamang ito ay pangbaboy or panghayop na bigas. Dahil hindi niya ba nadinig na isa-subsidize ngayon 13 pesos. So ang ibig sabihin, Sir Mike, yung 33 na regular na binebenta ngayon sa taong bayan through NFA, yan yung kinakain ngayon na halagang 33 pesos kada kilo. So ibig sabihin, maganda yan. At huwag niyang maliitin yung mga local farmers na nagsusupply po ng bigas sa NFA o nagbebenta ng kanilang mga bigas sa NFA. Kasi pag mamaliit yan sa taong bayan, sa local farmers. Ngayon, siguro yung sinasabi niyang 20 pesos na bigas, iba po talaga yon. Pero itong binebenta na 33 na gagawing 20 pesos at isa-subsidize yung 13 pesos, iba po yan sa sinasabi niya. Na supposed to be, yung iba sinasabi siguro pangkain ng baboy, hindi natin alam kung anong klaseng bigas siya. Pero itong ibebenta po, yung 33 pesos na gagawin lang po na 20 at isa-subsidize. Ngayon, hindi siya natutuwa doon kasi natutupad ng Pangulo ang kanyang pangarap para sa taong bayan. Correct. Ngayon, tungkol sa 7 pesos, yes, totoo yan. Ito ang sinabi ng Pangulong Duterte dati na magiging 7 pesos ang bigas kapag ka po na ipasa yung rice tarification law. Kaugnay po yan sa rice tarification law. Yes. At sinabi nga po ni dating Agriculture Secretary Piñol, nagbabala na po siya na hindi po kakayanin ng RTL na ibaba ang presyo ng bigas ng 7 piso. Correct. 7 pesos.
yan daw po ay deception. Nasa news po yan. Yan ay panlilinlang sa taong bayan. Nangyari po ba yung 7 pesos na Hindi. ipinangako ng Pangulo para maisabatas yung RTL? Yung rice certification law? Hindi. Mas tumaas. Ang nabiyayaan po dito ay ang mga importers. Correct. Ang Yun nga. bigas. Oh, yan nga yung nangyari. So, dito sa programang ito, alam mo, tama ka, Yosek, marami talagang mapanira at gagawa ng mga kabaliktaran sa katotohanan eh. Anong proteksyon, anong safeguard naman para i-counter ng gobyerno, na baka kasi dyan mayroong gumawa ng gimmick na bibili ng bigas na talagang hindi maganda, papalabasin nila, yun yung 20 pesos, babalik ta rin. Bibili sila ng kung ano mang klaseng bigas dyan na talagang hindi maayos, tapos papalabasin, yun ang ibinebenta ng gobyerno. Pagsabotahe yun, anong proteksyon? Paano natin lalabanan yun? Right. Opo, binabalaan na po namin. Kahapon pa lang binalaan na natin ang taong bayan sa mga fake news peddlers. Dahil ito po ang isinigaw ni Vice Presidente, na yan ay panghayop na bigas. Meron na pong gumawa ng video na yung 20 pesos panghayop. Wow. Sir Mike, hindi ko po alam ang bentahan ng bigas kasi as of now, baka may binebenta po talaga na pang feeds. Hindi natin alam sa hayop or what. Hindi natin alam yan. Yes. Pero, yang pong pinapakita nila na 20 pesos na yan na daw po yung binebenta ngayon, napakalaking kasinungalingan. Meron na po nagbi-video na ang sinisigaw nga yung sinabi ni VP Sara na panghayop ito. Grabe. Dahil hindi pa po nilalabas yung bigas na ibebenta na pang 20 pesos kada kilo. On top of the news, the latest piece of fake news going viral on rotting grains of rice sold at 29 pesos a kilo shows the desperation of trolls and haters to throw anything at the wall and hope one sticks. Then again, the distribution of rice at 20 pesos a kilo in the Visayas region is still being finalized by the DA and the LGUs concerned. Our Kenneth Paciente fills us in with more. This is the viral video showing a sample of low-quality rice. According to the post, this is allegedly being sold for 20 pesos and is being linked to the government's program. The palace lambasted the said post, saying that it is clearly just a smear campaign from critics. That's fake news. Disinformation. Mag-ingat po tayo, lalo-lalo na po, na pinakita po ni Senator Tolentino ang halaga sa isang cheque para sa mga keyboard warriors. So dito po mag-ingat po ang mga Pilipino dahil ang ibebenta po na bigas ay yun sa mga authorized outlets. The palace also questions how such rice could already exist when the Department of Agriculture and local government units are still in the process of mapping out the rollout of the program in the Visayas region. According to them, the motive is clear. There are some who do not want this such program to succeed. Hindi pa po nasisimulan ang paglabas ng bigas na ibebenta sa market at sa kadiwa. Patungkol po dito sa proyektong ito. Hindi pa nga nakikita, wala pang nakikitang bigas na ibebenta, pinipintasan na. Pinipintasan na panghayop. Sinabi na rin po ni Secretary Laurel ang pagkadismaya niya sa statement na ito ng Vice Presidente. Amid the criticisms, Castro again emphasized that the program will push through to address the needs of Filipinos. She also guaranteed that good quality rice will be sold. Ang kagustuhan po ng Pangulo ay makapagbigay ng magandang serbisyo sa inyo. Huwag po natin hayaan ang mga ganitong klase ng pananalita ay makasira, hindi lamang sa Pangulo, kung hindi sa buong bansa. Hindi pa po nagro-roll out itong mga ibebentang bigas. Hintayin na lang po natin kapag po natapos na po yung guidelines at nailabas na po ito. At saka natin mapapakita kung ano ba ang magiging resulta para sa mga kababayan natin, lalo na pagka nasa laylayan ng lipunan. The palace also said that the program will first be implemented in the Visayas, since local officials there were the first to express their willingness to cooperate. From PTV Manila, Kenneth Paciente, Balitang Pambansa. Gumagawa pa lang po ng guidelines ang DA at ang local government units. So wag silang adelantado, wag silang nag-a-advance. Kasasabi pa lang ng Vice Presidente panghayop to, agad-agad may 20 pesos agad na panghayop na bigas. Hindi po 'yun ang binebenta na sinasabi po na ibibigay po na bigas para sa tao na worth 20 pesos. So wag po silang magmadali.
Kakasabi pa lang po ni Vice Presidente Yes, tungkol sa yes, hayop, sa panghayop na bigas. Meron na sila agad video. Fake news peddlers po talaga. Baka yun na nga, yun na yung binabanggit mong anay ng lipunan. Hindi pa nga nagsisimula, sinisira na, naninira na. Talaga naman, grabe. Ito po, Sir Mike, just imagine, hindi pa po niya ng Vice Presidente nakikita yung bigas na ibebenta dahil hindi pa nga po ito yung nilalabas dahil may guidelines. Pintasan niya agad na panghayop. Anong klase? Napaka-irresponsableng statement nito na hindi pa niya nakikita kung anong klaseng bigas ang ibebenta at ano yung mga binebenta na pang 33 pesos, pipintasan niya na agad. Wala po talaga makikitang maganda ang Vice Presidente sa pamumuno ng Pangulong Marcos. Kasi yun ang nais nilang mangyari. At saka yung mga gobernador, di ba, si Yosek, yung mga gobernador hindi papayag yun ng ganon. No? Papakainin nila yung kanilang mga mamamayan ng hindi maayos na bigas. Kaya nga sila pumayag, kaya nga sila gagastos. Gusto nilang bigyan ng magandang buhay at pagkain yung kanilang mga mamamayan. Kaya dapat iniisip nila yon na hindi pwedeng mangyari yung kanilang bangungot na mga plano at ginagawa na. Di ba, Yosek? Tama po. Kasi mangyayari po niyan sa mga guidelines po, sa kadiwa din po makakasama, mga authorized outlets po ang pwede magbenta ng 20 pesos na kada kilo na bigas. So wag po kayong palinlang sa mga sinasabi ng mga fake news peddlers. Mga sinasabi na maaaring damputin sa bibig mismo ng Vice Presidente. Salamat, Sir Mike. Thank you po, ma'am. Thank you. Mga kaibigan, si Undersecretary at Attorney Claire Castro nga po ng Presidential Communication Office